Ito siya oh. Para daw sa inyo. Ito wala oh. Walang biasing. Walang audio to. Dito meron dito sa kabila eh. Ito medyo mataas yung kwan ito. Medyo mataas yung bias. Ayan oh. Meron akong babalikan na gawa. Actually matagal na to dito sa akin. Nung December pa yata to. K6 ba to or K8 nakalimutan ko. Basta concert ito. Issue nito ay matagal na na-stock ng may-ari ito. Tapos ayun na, nung pina-andar or pinatunog is hindi niya gumagana. Ngayon matagal na to eh. Nung December pa yata. Although troubleshoot ko na to kaso hindi ko lang napukusan ng todo. Ngayon nagtesting na sana ako itong board na to. Parang okay naman na yung channel 1 na to kasi may bias naman kaso wala siyang audio. Ngayon pag magtusok ako dito, ito na naman tayo sa input buffer na naman, walang audio. Sakit kasi ito ng mga input buffer kapag matagal na stock. Okay, ngayon kahalin tulad to ng ginawa natin nung nakaraan na yung amplifier na wala siyang brand na ganito rin yung problema sa may module din. May nagsabi sa akin Majesty daw na Martin daw yun, Martin na Majesty. Salamat sa nagre-correct sa akin. Kapares sila ng pares sila ng input buffer, walang kinaiba kasi mayroong supply na 180. Tapos ito lang board nyo. Kaso nga lang ang hassle dito, need mong baklasin itong power supply bago mo siya maibalik dito or makalas dito. Kaya kailangan pulido yung paggagawa mo. Kailangan mapatunog mo talaga to bago mo ibalik kasi mahirap pag baklas kabit. Okay, gagawin ko nito, patinuin muna natin to sa labas siguro. Supplyan ng 180. May supply kasi ng 15 dito 15. Yung 15 naman dito siya kumuha sa may board. Dito sa may board naman kumuha ng 15 kabilaan. Same din sa may isang channel. Ito 15 din ito. Ito may supply na 15 kabilaan channel. Kaya kailangan natin maghanap ng supply na 15. Pwede naman to i-troubleshoot sa labas eh. Kaso lang kailangan ng supply talaga. Okay, balikan ko na lang kayo kapag mapatino ko ito. Medyo madugo ito sa totoo lang, kaya ngayon ko lang balikan eh. Ito na yung update. Gumagana na yan oh. Ito kasing board na to, na-repair ko na yan eh. Ang problema, kaya pala hindi gumagana yung input buffer. Itong input buffer natin or itong input, dinala ko sa bahay kagabi to. Na-check ko, buo naman siya, working. Ang problema, wala palang pumapasok na supply. Kung maalala nyo yung ginawa ko nung nakaraan na sabi nila yung Majesty daw yun, para sila ng design pero magkaiba lang ng function or yung terminal. Yung yun kasi dito siya kumuha sa may main board ng supply. Dito siya kumuha ng 15 papunta dito. Yung ito naman dito siya kumuha tatawid dito sa may isang side ng preamp niya. Tapos yung kabilang side, yung ito naman, dito rin yan kukuha papunta dito sa may isang side ng preamp para sa channel 2. Kumbaga, once na walang supply dito galing, hindi rin gagana yung preamp dito or yung input buffer dito. Ganun din ito, tulad nito, walang to board. Ibig sabihin, yung isang IC dyan na 5532, hindi gagana yan kasi wala siyang supply. Okay? Wala siyang supply. Tapos yung high voltage na 180 or 160 para yun sa may parang limiter. Parang limiter ang dating nun eh. Tapos ito na. Yan. Ngayon sinuyod ko. Sira pala yung isang ito, lintik ko. Kaya dami kong dami kong sinner diode kasi sira. Ngayon, palit ako ng palit. Sinisira niya. Tuwing palit ko, sinisira niya. Tuwing palit, sinisira. Ngayon pala, kailangan bago ka magpalit ng sinner diode is make sure na wala siyang voltahe or naka-discharge muna yung capacitor kasi may voltahe siya na mataas dito. Yan, kung makikita nyo itong yung resistor nito na malaki, galing yan sa 160 high voltage na low ampere. Galing yan dyan sa may 160, magdadrop yan sa resistor ng 4.7, dalawa na to, tapos tatawid siya dyan, magdadrop hanggang sa i-regulate ng sinner diode. Kaya tuwing palit ko, sinisira niya. Sabi ko yan, nakailan ako, parang 3, 4 yata na palit ako. Hanggang sa ginawa ko
binunot ko muna tong socket or discharge ko muna bago ko siya pinalitan. Ngayon naging okay na. Kailangan yung wire na yan, yung yung tatlo na yan, yung puti na yan, kailangan mayroong supply dyan na 7815, 7915 papunta dito sa isang side ng input buffer para gumana siya. Kapag hindi, wala i-fix siya. Ginamit ko na naman tong natin, no, yung pangtusok natin. Okay na. Ngayon may audio na to. Ayan, oh, may audio na siya, oh. Diba? Nakasub lang. Sub yung kinabit ko. Ayan, oh, may ilaw, oh. Baka makapiret ako. Ayan, meron na siya, oh. Okay, naging working siya. Yung pala, kaya wala pa lang siyang audio dahil nga sira yung sinner. Importante pala. Akala ko galing dito yung 15, papasok dyan. Yung pala baliktad. Galing pala 15 dyan, pala punta dito. Medyo hindi natin ganun kakabisado kasi sa dami ng amplifier na ginagawa natin, minsan may mga unit na hindi natin ganun kakabisado. Ngayon tulad nito, nagawa ko na to. Sa sunod nito is kabisado ko na, di ba? Katulad naman sa isa, dito naman galing yung pinaka-supply niya. Ganun lang yan. Ngayon naging okay itong channel 1. O dako tayo sa may channel 2. Ito naman yung isa, oh, board nyo. Okay, troubleshoot naman malala to. Pasensya na kayo. Board ng channel to, sinalpak ko na. Ayan, kaso wala palang bias, lintik na to. Wala siyang bias. Ito siya, oh, daw sa inyo. Ito wala, oh. Walang biasing. Kaya walang audio to. Dito, meron dito sa kabila, eh. Ito medyo mataas yung kwan ito, medyo mataas yung bias. Ayan, oh. Okay, normal na yung channel 1. Dito tayo, focus tayo dito naman sa may channel 2. Hanapin natin yung pinaka problema nito, bakit wala siyang bias. Ito yung tunay na recondition. Okay, abangan nyo. Bali yung board pala na unang ginawa natin, nasa channel 2 pala yun. Ito yung good. Dito ko lang naisalang pala yun. Ngayon, ito yung channel na walang bias or hindi gumagana. Paputol-putol lang yung video natin para madugtong lang. Dugtong-dugtong lang kumbaga kasi hirap na hirap din ako. Ito yung salarin, no? Ayan. 100k. Ayan, 100k ohms. Brown, black, black. Brown, black, orange. Value nito, eh. Sa tester to, 100k. I-check mo siya ng nakalagay sa may board. May reading ka na makukuha kasi nga nasa ano yan, kapag nakasalpak siya may reading. Ngayon ang ginawa ko, talagang totaling inangat ko ito. Kung makikita nyo, ayan, oh. Yan, ito hindi pa naputol, lang fix yan. Yung bias nya is pinix ko na rin kasi naka-fix na tong isa. Pinix ko na rin, 1.8 yung value nyan, 1.8. Okay. Ayan, oh, kaya kung mapapansin nyo, iba yung kulay compare mo dito. Okay, 100k. Yan, 100k siya. Ngayon, nung pinalitan ko yan, nagkaroon siya ng bias, nagnormal siya. Ibig sabihin, yan lang yung problema. Okay, tapos nandito pala. Minsan, may bias naman siya, walang audio. Check nyo itong mga regulator sinner na 15 volts. Okay, yan lang, bigay idea lang, baka sakaling na-encounter nyo, di ba, yung unit na ganito wala siyang bias, wala siyang bias, yung pala open lang, ito open ito, makita ko sa inyo, ha. Okay, kailangan mo talagang iangat, pambihira. Ginawa ko dyan, inangat sa bahay yan, inuwi ko sa bahay, tapos inangat ko talaga pa isa-isa siya, pambihira na yan. O sabi, lagay na natin sa 10k, ha. O, kahit 100k nga, eh. Na-tester natin, ha. Ipapansin nyo, wala, oh. Pansinin yung tester. Hindi man lang gumagalaw, di ba? Ano, lumayo na. Ito mahirap kapag wala tayong pang-ipit.
Although, okay naman na. Ayan, oh. Ayan, oh. Wala talaga, oh. Wala siyang reaction. Pero kapag nakakabit sa may board yan, may reading ka na mababasa dyan or may resistance ka na makukuha. Akala mo buo. Lalo pag i-compare mo dito sa may kabila, akala mo okay lang. Okay pa. Kaya kailangan iangat mo yung kabilang side or kabilang paa niya tapos saka mo i-actual talaga. Ayun, confirm. 100k ano. Ayun, normal na. Although nakakuha ko na nga ito eh, napa-audio ko na ito eh. Na naka-fix na rin to ha. Yung nandito, 2.2 to, pinalitan ko kasi kinalawang na. Ayan, 1.8. Ngayon, salang natin, balik natin tapos sukatan natin na actual yung bias niya. Ay, balik ko na yung mga linya or mga kable. Ngayon, parehas na working. Lagyan nga natin ng kwan. Lagyan natin ng input. May naka-speaker pala naka-load eh. Hindi ko pala natanggal yung speaker kanina. Kaya siguro medyo tabingi. Oo nga, hindi ko pala natanggal. Okay na to, working na to. Alang yan, input. Yung input lang pala tinanggal ko, yung speaker hindi pala naka backlash. Okay. Play natin yung music. Okay, naka-play na yung laptop natin. Ito channel 1. Ito 20 nga natin para hindi mabitin. Okay. Yan, mahala ka dyan. Ito 20 na yan ha. Okay. Solid ng tunog, no? Kabaliktaran nito eh. Yung acryl ba o hindi? Yung Sibinta, zero bias yun. Ito naman mas mataas yung bias. Okay na. Solid na tunog. Ang solid na tunog. Ang solid niya. Lang kainit-init oh. Maganda kasi ginawang fan. Ginawang 4 yung fan. Ito may 20 na naka-extra. Wala kainit-init oh. 1,000 na nakaload yan. Okay. Hanggang dito na lang. Medyo pinahirapan lang tayong konti. Sa totoo lang guys, matagal to dito. Siguro nung last year pa. Siguro bago mag-December, dinala rito sa akin to. Tingnan nyo, anong buwan na nagawa. Sabi naman ni Bossing eh, basta magawa lang. Yun lang guys, maibigay ko lang sa inyo na idea. Baklasin, dapat baklasin na. Ito kasi, yun know, 100k ang nagpahirap dito sa akin eh. Tapos ditong input buffer, mahirap kasi matagal na stock. Okay. Dahil nahirapan ako, hindi na ako mag-outro.